Ang pinaka-problema ng isang taong may anxiety disorder ay ang pagpaulit-ulit niyang response sa takot. Paulit-ulit na behavior like body scanning. Umaga pa lang paggising, tinitingnan na kaagad kung ano ang nangyayari mula ulo hanggang paa. So yung behavior na yon, dahil nag-ulit-ulit, nagiging automatic na siya sa inyo sa araw-araw. Ang pinaka-importante dito ay una, malaman ninyo na kahit ano pa yang nararamdaman ninyo, wala kayo sa danger. Okay? Kaso, ang utak natin kailangan makumbinsi siya, no? Kasi matalino rin yung utak natin. Hindi basta-basta maniniwala yan na sasabihin mo lang, hindi, wala ka sa danger, okay ka. Hindi ganun kasimple yon. Mako-convince ang utak natin kapag may mga pruweba. Halimbawa, sinabi ng, actually kahit nga may pruweba, hindi pa rin eh. Kasi nga, maraming factors dahil inulit-ulit mo na, nagiging automatic na siya sa'yo. No? So, hindi sapat yung tamang kaalaman lang, but at least, nag-umpisa ka doon sa pruweba, for example. Yung kadalasan problema nyo, mababaliw. Yan. Tatakot ka kasi mababaliw ka nang hindi mo alam kung bakit ka mababaliw. Basta ang inisip mo lang, yung nararamdaman mo, magiging baliw ka. Na mali. Okay? So ngayon, pag nagkaroon ka ng tamang kaalaman na hindi ka pala mababaliw tungkol doon at ano ang pruweba na hindi kayo mababaliw, kapag naintindihan mo yun na ganun, diyan mawala na yung takot. Halimbawa, yung takot ninyo na ma-stroke o ma-heart attack. Siyempre, sinong hindi matatakot kung stroke o heart attack sa araw-araw? So, nagmamasid na kayo. Ang tibuso nyo ba? Malakas ang tibok, mabilis, high blood ba kayo sa araw-araw? Doon pa lang mismo sa pag-iisip nun, tataas na talaga ang blood pressure ninyo. Naintindihan? Kaya naman, may mga doctors na hindi nagbibigay agad ng pang hypertension kasi alam nila na response na ng tao sa anxiety at yung anxiety na yun ay nanggagaling lang sa kakulangan ng kaalaman or mali talaga ang kaalaman. Okay? Kaya ang cognitive behavioral therapy ay nagpapaayos ng kaalaman at pag naayos na yung kaalaman, doon nawawala ang takot. At kapag nawala na yung takot, wala na yung adrenaline o yung mga cortisol o yung mga stress hormones na nagpaparamdam sa inyo ng mga simptomas ninyo, yung paninikip ng dibdib, hindi maabot ang hininga, paninigas ng muscle, pagkahilo, at kung ano-ano pa. No? So, yun po ang pinaka-importante. So, ang pinaka-take away dito is that hindi pwedeng ulit-ulitin ang inyong behavior na body scanning at yung fear response ninyo sa araw-araw. Kasi kung ano ang inuulit-ulit, siya ang lumalakas sa katawan at nagiging automatic na siya. Ngayon, ang simple kong sabihin, pero kailangan ma-convince kayo na talagang dapat ay walang katakutan, no? Kaya hindi pwedeng ganitong video lang. So dapat tayo malalaman natin individually kung ano talaga ang problema ninyo, okay? So, pwede ko kayong matulungan doon, no? May bayad po tayo, Ulitin ko, may bayad po tayo, no? Para lang ito sa gustong magbayad. Ngayon, kung ikaw yung tipong tao magtitiis ka hanggang sa pagtanda mo sa maliit na pera, choice mo 'yon. Okay, so andito ako para matulungan kayo gamit ang cognitive behavioral therapy. So pwede ninyong hanapin kung ano ang cognitive behavioral therapy. Ano siya, no? Bakit siya tinatawag na gold standard ngayon sa mental health, lalo na sa anxiety at depression? Bakit kaya? At bakit mahal siya? Yun lang yung idea nun, no? Well, the truth is, it's scientific. Science, hindi siya mangkepweng, hindi siya opinion, hindi siya scam, no? It's science, no? Sinasuggest, ini-encourage ng mga doctors, ng mga psychiatrists, ang cognitive behavioral therapy. Yan ang first line of defense kahit hindi ka muna maggamot dyan eh.
Okay? So yun po. So mag-message lang kayo sa akin kung gusto niyo akong kausapin, matulungan kayo para hindi na magtagal yung pagtitiis ninyo. Okay? At syempre, mas maganda na diagnose ng doktor. At kung hindi ba, then i-guide kita kung ano ang gagawin mo. Okay? So nandito lang po sa taas ang contact. Diyan po ako kukontakin para makausap ako. Okay? Bye!